At ngayon, eto na. Speaking of makukulong, mga kababayan, pag-usapan po natin etong nakita nating balita, etong interview ni Sir Ronald Llamas dito po sa DZMM Teleradyo na kung saan mga kababayan, ang pinag-uusapan po dito ay yung posibleng arrest warrant ni Senator Bongo. Ano po yung posibleng arrest warrant ng ICC laban po dito kay Senator Bongo kung kailan lalabas. So sabi po dito sa DZMM Teleradyo, ICC arrest warrant versus Bongo looms. Ito patanong mga kababayan. So ito, i-play po natin. Well, hindi naman kinakailangan ng bolang kristal para makita yung ilang mga indicative na mangyayari sa 2026. Dahil napakahalaga nitong 2026. This will be a very defining year. More than 2027. No, lahat ng mga posibleng mangyari sa 2028 will be shaped ngayong 2026. Tama. So, halimbawa, yung ekonomiya, yung backdrop, yung objective sitwasyon natin, mukhang lahat naman nag-agree na below target yung ating economic development sa 2026 because of different factors, no? Inflation, low investment, Tama. no? At saka itong corruption scandal natin, yung government spending, tapos itong pahina na peso, global situation, etc. etc. So, ang problema, kung babagsak yung ating ekonomiya below 4%, medyo malaking problema yan para sa ating gobyerno. Ikalawa, mukhang itong political battles ay mag-i-scale up sa 2026. Halimbawa, ay may isasampa uling impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Tapos, meron ding mga kaso na nakafile sa ombudsman. Tsaka balita ko mga kababayan, yung statement ni Madriaga posibleng magamit din po para maging grounds ng impeachment ni Sara Duterte. Ibig sabihin, posibleng magamit na ebidensya sa posibleng impeachment trial ni Vice President kung sakaling sampahan po siya ng impeachment complaint ulit sa darating na February 6 mga kababayan. Anyway, ituloy pa natin. Plunder cases, etc. Hindi lang kay Vice President Sara, kung hindi pati sa kanyang mga kaalyado katulad ni Bongo at saka sa kanyang kapatid na si Pulong Duterte. Dagdag pa dyan ay hinahunting na ng ICC si Senator Bato at posible na mag-issue rin ng international warrant ang ICC kay Bongo. So may ganung klaseng offensive laban sa mga Duterte itong taong ito. No? Ikatlo ay itong anti-corruption scandal ay parang nabitin yung mga tao nitong nakaraang Disyembre. Dahil sabi ay marami nang sasampahan ng kaso at marami nang ipapakulong before Christmas. Biruin nyo kung may impeach, kung makukulong etong sina Bongo, sina Bato de la Rosa, ubos ang Duterte Black. Ubos ang Duterte Black ngayon kung si Bongo ay sasamahan pa. 'Di ba? Kung si Bongo, si Bato de la Rosa ay sasamahan pa ni Robin Padilla, wala nang gaanong matitira mga kababayan sa Duterte Black. Alam naman po natin na yung sina Jinggoy Estrada, Joel Villanueva, sino pa ba? Yung mga nasasangkot na posibleng makulong. Mga kababayan, sina Chis Escudero, talagang posibleng magbayad po yan eh. 'Di ba? Posibleng managot po yan. Lalo na at nababanggit yung kanilang mga pangalan sa maanumalyang flood control. Ano po? So ngayon, yung Duterte Black na inaasam-asam ng mga DD-set, mukha po atang malulusaw ngayong taon. Anyway, ituloy pa natin. Ng ating taon, especially ngayong January at February, baka sumabog na naman ito sa next EDSA celebration, 40th anniversary ng EDSA 1 sa February 2025, na magiging mensahe is again anti-corruption, anti-impunity, anti-dynasty. At panghuli ay may gagawin bang mga reforma yung ating gobyerno. Halimbawa, itong promisa nila na anti-dynasty bill na mukhang marami nagsasabi, parang hindi naman anti-dynasty. Lalo na yung version ng Speaker at saka ni Sandro Marcos. Itong kanilang iba pang mga bill, halimbawa, matutuloy ba itong bagong ICI, itong ICIAC ni Congressman Laila de Lima na mas malakas at mas independent. Tapos itong review ng party list law, no, etc. etc. So, ito yung mga haharapin natin ngayong 2026. At mukhang marami rin pong trabaho sa bahagi ng ombudsman dahil ito, siya rin po yung maghahabol doon sa mga nabanggit niyong pangalan. Tama. Correct. At saka dito ngang December, hinahanap siya. Nasaan na ba si Ombudsman Boying Remulla? No? Sabi ni John Vic, kapatid niya, Secretary John Vic, nag-golf naman daw. Sabi ng iba, na hospital daw uli. No? Dahil hindi naman simple yung kanyang naging karamdaman nitong nakaraang taon.
Kaya mahalaga na magpakita siya at saka linawin ano na bang status nitong mga kaso laban sa mga big fish. Ano And then, eto mga kababayan para lang po sa clarification, lumabas na po si Ombudsman Boying Remulla at maliwanag nga mga kababayan na nasa maayos na kalusugan siya. Okay naman po siya mga kababayan, and then kung makikita nyo pa nga, umattend pa siya sa kanyang programa dyan po sa DZRH. Kung matatandaan nyo, natalakay po natin yan noong nakaraan. Ano na bang kaso? Ano na bang status itong kaso laban kay Vice President Sara na plunder, etc. etc. Pero mukha namang AI kasi yung nagkalat na picture ni Ombudsman Boy. Pero bakit po kasi may ganito? Bakit may lumalabas na bakit tila merong gusto na palabasin na siya ay sakitin, siya ay hindi kayang gawin, hindi kayang gampanan ng pagiging ombudsman? Well, itong nakaraang 2 taon ay very serious yung kanyang naging karamdaman. At inamin naman niya, yung isa rito ay yung leukemia na hindi ganun kadali para sa mga may edad na mga tao, no? Kaya ito yung patuloy na suspicion na yun ba ay bumabalik sa kanya. Lalo na ngayon na napakarami ng trabaho, sabi mo nga Sandro, Stressed. no? Parang siya yung full crew ngayon dito sa mga nangyayari ng mga kaso all over the place. So, Professor, ang kulit no? Sir Ronald, kung ano man yung kahinatnan ngayong 2026 ng ating politika, yun na, yung parang makikita mo sa 2028. Parang ganun ba? Yeah, it may shape 2028. Dahil halimbawa, kung napansin nyo no nakaraan, si Vice President Binay ay siya pa rin yung pinakamataas after the midterm noong 2013. Pero dahil merong nilunsad na investigasyon sa kanya regarding corruption for 2 years no sa Senado at iba pang mga layers ng ating gobyerno, pagdating ng 2016 ay gumuho siya. Kahit siya yung pinakamataas for 2 years. Yan yung mangyayari kay Sara Duterte, mga kababayan. Alam nyo, di ba sinasabi nila, bumabahid pa sila ng mga survey. Yung mga survey firm katulad ng Pulse Asia. Na kung saan 95% daw ng mga taga Mindanao ay suportado etong si Sara Duterte. At halos lahat daw ng mga Pilipino ay kontento sa trabaho ni Sara. Ngayon mga kababayan, sa ginagawa nilang yan, maaga pa lang, napakaaga pa lang, talagang pinapalakas na nila etong si Sara Duterte. Yan din ang magiging mitsa ng pagbagsak ni Sara Duterte mga kababayan. Kasi nga, kapag ka na-impeach po, kapag ka itong si Sara Duterte sumalang na sa investigasyon, sa trial ng impeachment, nabuksan yung bank account niya, at nalaman ng taong bayan na talagang tumatanggap siya ng pera galing po sa mga drug lord, talagang hindi na po siya pagkakatiwalaan ng mga kababayang Pilipino po natin o kahit ng mga DD na sumusuporta sa kanya. Alam nyo, kapag ka napatunayan na talagang tumatanggap siya ng pera dyan at tumatanggap siya ng pera sa Pogo, talagang laglag ang political career ni Sara Duterte. Tandaan nyo yan. After the midterm. No? So, hindi assurance na kahit mataas ka ngayon, katulad ni Vice President Sara, ayan ay masusustain. Lalo na may mga nakaamba na mga investigasyon sa kanya sa Kongreso, Quadcom 2.0, sa Ombudsman, plunder, etc. No? At itong parating na impeachment case. No? Kaya hindi ganun siya kasigurado. Posible rin itong 2026 ay sumulpot na yung mga tatakbo sa 2028. Dahil dahil dito sa massive anti-corruption movement na ito na naghahanap ng leader, posibleng may mag-lead dyan at siya yung maging isa sa mga contenders for 2028. Tama. So, maraming pwedeng mangyari. So may maagang pupustura na. May maagang pupusturan. Actually, ngayon nga meron na Yes, Diba? dahil hindi kasi tayo business as usual Iba tong sitwasyon natin Naiiba ito sa for the past 40 years. Kaya usually yung business as usual, lalantad yung mga kandidato a few months before the campaign period or a year before the campaign period. Ngayon baka mapaaga. Yun nga, Dahil diba, pag maaga daw, diba, babakbakan ka, mas maagang lalabas din yung iyong mga, mga nakatagong skeletons. Tama. At yun na nga, sabi mo, maaga ka sa una, nangunguna pa nga, tapos lagpak, ikaw pa yung pinakalagpak sa huli. Yes and no. No, yes, pag masyadong maaga ay lalo na kung mataas ka ng maaga, sa'yo nakafocus sa mga banat. Pero at the same time, Sabi dito ni Kuya Ginero, tagal naman, 2028 pa. Yun nga matindi ngayon mga kababayan. Alam nyo po ba, hindi na pagtatrabaho ng politiko ang pinagbabasihan ngayon. Ang tinututukan ngayon kung hindi yung paparating na 2028 national election. Kasi ang taong bayan po talaga gustong magkaroon ulit ng maayos na leader katulad po ngayon. Ngayon, kung si Sara Duterte ang magiging leader, ano na ang mangyayari sa Pilipinas?
Kaya nga dapat mayroong tumakbo na may tawag dito na ipagpapatuloy yung nasimulan ng presidente na paglaban sa korupsyon, mga kababayan, at yung nasimulan ni PBBM na talagang paglinis sa gobyerno. Dapat po talaga may tumakbong ganun. Pag si Sara lang din, asahan nyo na, bagsak ang Pilipinas. Merong anti-corruption movement ngayon na naghahanap ng leader. So, hindi yung iba sa atin, hindi makakapaghintay sa 2027. Ngayon nila gustong makita sino ba yung kanilang kandidato. So, yes and no, yung old rules of the game ay nandyan pa. Pag masyado ka maaga, ikaw ang pupuruhan. Pero at the same time, no, kung merong mga kandidato na gustong pamunuan itong lumalawak na anti-corruption movement, kailangan niya magpakilala ngayon, hindi next year. Pero hindi po ba mauulit yung parang nangyari noong 2016 na yung tatlong frontrunners ang nagsiraan kaya nagkaroon ng isang Duterte presidency? Yes, dahil kung maraming tatakbo ngayon, siguradong mananalo si Sara. No? Pero kung isa lamang ang tatakbo labang kay Sara, no, at si Sara ay tatamaan ng husto dito sa mga investigasyon na nakaamba sa kanya, sa Quadcom, sa Ombudsman, sa impeachment, then may aangat at may bababa. Ang sinasabi ko lang, yung old rules na pag ikaw ay napaaga, gugulpihin ka ng gusto. Yes, nandyan yan. Pero at the same time, naghahanap ng maagang leader itong anti-corruption movement na magpakilala ngayon, hindi next year. Dapat Isipin nyo na lang, mga kababayan, bibigyan ko kayo ng magandang konteksto. Paano magiging leader ng anti-corruption? Halimbawa, si Sara Duterte, paano siya magiging presidente na lalabanan yung korupsyon kung siya mismo, mga kababayan, ay nasasangkot sa sobrang tinding korupsyon? Tandaan nyo ang hinahabol na pera sa kanya, 612.5. Yun ang alam ng taong bayan. Pero yung mga winaldas niya, mga kababayan, yung mga nasayang niyang pera sa DepEd, billion-billion po yung halaga. Combination of the old and the new. Ayan, kailangan na magkaroon na ng direksyon para malaman na natin. Sige po, marami pong salamat, Sir Ronald. Salamat. Happy New Year Happy din. New No? Year. Lalo na kay Professor Jean Franco. Long time no see. Ayan, mga kababayan, maliwanag na eto daw pong arrest warrant ni Bongo posibleng lumabas ngayong taon. At etong si Bato de la Rosa posibleng huntingin na rin, mga kababayan, ng Interpol ngayong taon at maaresto po siya. Alam niyo, maraming kaganapan na mangyayari ngayong taon. Mabibigat na mga kaganapan na andyan na malulusaw yung Duterte Black sa Senado, na andyan na makukulong yung iba mga senator, lalo na. At kung mapapansin niyo po kanina, todo paliwanag itong si Senator Joel Villanueva at itong si former Senator Bong Revilla, mga kababayan. Kasi nga, alam naman po natin na ngayon ay ibinibuild na po talaga yung mga personalidad na posibleng tumakbo sa 2028. Lalo na, at alam naman po natin na si Sara Duterte yung isa sa nag-ambisyon na talagang tumakbo sa pagka-presidente sa darating po na 2028. Kaya nga bumabaha na po sa kanila ng pera Di po ba, mga kababayan? Kaya ganun na lamang po katindi yung mga lumalabas na survey na kung saan maaga pa lang pero iminamind conditioning na yung isipan ng mga kababayang Pilipino po natin. Kasi nga alam nila na talagang malabo, mga kababayan, na mananalo itong si Sara Duterte pagdating po ng 2028 presidential election. So kayo, mga kababayan, ano po ang masasabi ninyo hinggil po dito sa sinabing ito ni Sir Ronald de Llamas na posibleng lumabas yung arrest warrant ni Senator Bato, ni Senator Bongo ngayong taon, mga kababayan. At itong si Sara Duterte, posible din na lumagapak, mga kababayan, once na nagsimula na po yung impeachment trial laban po sa kanya. Kasi may magpa-file ulit ng panibagong impeachment laban po kay Sara Duterte sa February 6, 2026, mga kababayan. So anyway, comment below na lamang po kung ano po masasabi nyo hinggil po dyan.